Hi guys! So today is Monday. Day off ko pala today at si Austin naman is nasa Houston, Texas siya dahil meron siyang a-attenda ng klase for 1 week. So hindi siya mag-work this week. At kahapon pala siya umalis ng tanghali and then nakadating siya doon around mga 10 p.m. na. So 1 week tayong walang kasama dito sa bahay at first time ko at medyo nakatulog naman ako kagabi. Usually kasi pag wala dito si Austin, hindi ako makatulog dahil lagi ako nagpapanik. Dahil mag-isa nga lang ako but make sure ko naman na everything is locked. At yeah, buhay naman tayo today. Today, ang gagawin ko lang is magwi-weekly reset tayo. Every day off ko, ang ginagawa ko is sa first day, ginagawa ko yung laundry namin ni Austin, yung damit ko, yung damit niya, and then yung mga bedsheets namin. And then, naglilinis din ako ng bahay para the next day is magluluto na lang kami for the whole week. So, nagmi-meal prep ako sa second day ng aking day off. As of right now pala, ito ang aking ginagawa. Binababad ko muna siya sa ganito. Dahil, ayan nga, dahil naka-gas stove na ulit tayo. Ito lang yung pinaka-aayaw ko sa mga gas stove. Mas gusto ko ang electric dahil mas mabilis siyang or mas madali siyang linisin. But, ayan. Ito, hirap na hirap ako guys dito mag-scrub dahil, ayun nga, medyo madumi din. And then, ayan. Ito pa. Kasi electric, di ba, yung parang flat lang siya. Kaso, na-notice ko na mas maganda din talagang magluto nga pag ganitong gas instead of yung electric. So, yeah, ito din yung isa sa mga nagustuhan ni Austin dahil nakagas nga siya. Tapos yung bahay namin is naka-tiles din instead na yung vinyl flooring lang. Mas bet niya kasi yung tiles. Samahan niyo akong maglinis today at mag-laundry. Yung mga damit ni Austin actually is nasa washer and dryer na. 2 load siya dahil super dami. For the whole week, hindi ako nakapag-laundry. Usually kasi ginagawa ko every 3 days. But ngayon, dahil nga medyo busy-busy na tayo, sa work is, ayun, once a week na lang ako nakakapag-laundry. So, super dami naming mga tubal or maduduming damit. Ngayon, by end of the day naman, feeling ko matatapos ko siya lahat dahil usually gano'n naman yung routine ko na din. At ito din pala yung update dun sa binigay na flower nung sister-in-law ko at saka nung brother-in-law. 1 month na pala kami dito guys sa bahay, super bilis. Ng panahon talaga, but buhay pa din siya. At lagi ko siyang nilalagyan ng water dito. Parang low maintenance naman siya, which is good dahil feeling ko hindi ako plantita. Wala akong green hands, kumbaga. Vlog tayo today at hopefully ma-edit ko din kagad to. So, ito muna yung uunahin ko, itong gas stove. And then after this, mag-vacuum na ako. And then magmamap na din. Tapos na ang isang load natin. At ito is kay Austin din. So, let's do it. Tapos na tayong mag-vacuum. Hindi pa ako nakakapag-mop dahil iisip ko magluluto muna ako bago ako mag-mop para hindi din magdumi kagad. And then, pa-third load ko na pala sa laundry. So, siguro makaka-5 loads tayo today. It's been like more than a year since na nag-move nga kami ni Austin. Nag-move out kami from California. And then, ngayon, nandito na nga kami sa Texas. And for those of you who's been watching us, alam nyo naman na before kami nag-move dito sa Texas, namin sa California, nag-move kami sa North Carolina. And then after that, nagpunta kami ng Oklahoma, then from Oklahoma dito nga sa Texas. So, it's been a lot for us for the whole year. And finally, I would say medyo settled na kami dito sa Texas
For now, nung nag-move out kami ng North Carolina, sinabi ko sa inyo na sasabihin ko yung reason kung bakit ba nga kami hindi nagtagal doon sa North Carolina. So, we only stayed there for about 2 to 3 months. So, from California, nag-move kami sa North Carolina dahil nagka-job opportunity doon si Austin. Story time muna ako kung ano bang nangyari talaga sa amin doon. So, ayun nga, from California, nag-move kami sa North Carolina dahil ng job opportunity. Nagka-job opportunity din si Austin, and then parang dito nga din sa company niya sa California sabi is mag-e-end na yung contract niya. So, ayaw naming i-wait bago mag-end yung contract bago kami humanap ng iba. Gusto ni Austin na nagwo-worry kasi si Austin dahil mahal nga din yung mortgage namin dati doon sa California, at paano pag nag-end yung contract tapos wala kaming trabaho ni Austin doon. Though ako naman nagtatrabaho din ako doon, kaso yung sweldo ko is hindi naman ganun kalakihan din. Hindi siya sapat na kahit pang mortgage lang, ang dami pa naming ibang bills ni Austin. So yun, naisip ni Austin na i-take na lang tong opportunity sa North Carolina dahil maganda nga din yung rate na bigay nila. Yung benefits is okay din naman, meron siyang mga per diem, tapos meron din siyang pa-hotel stay na ganon. So yun, ang ginawa namin, ginrab namin yung opportunity namin sa North Carolina, and then nailipat ko din naman yung work ko from California papunta sa North Carolina, kaso ayun, naging night shift ako instead of day shift lang. So ayun nga, nung lumipat kami dun sa North Carolina for the past nung first month namin doon, okay naman siya. Yung work ni Austin is uwian lang din siya. Sa hotel kami nagstay, guys. So, from owning a house, nagstay kami. Pinagbili namin yung bahay namin, and then nagstay kami sa hotel like full time. So, doon kami, meron na kami mga lutuan doon. Tapos, meron din namang washer and dryer doon sa pinaka-lobby. Doon sa first floor nung pinagstayan namin dahil ayun nga, parang kompleto na siya. Para din siyang apartment, kaso hotel yung rates. Dahil, ayun nga, pa-free hotel siya sa kanyang work dati. Sa first month, naging okay naman. Medyo mahirap dahil, ayun nga, night shift ako and day shift si Austin. And then, after that first month, parang 3 weeks lang ata inabot yung na yung work ni Austin is medyo lumalayo na. So, hindi na niya kaya mag-uwian dun sa pinagstayan nga namin na hotel. So, ang end up na nangyari sa amin is si Austin is nagstay siya sa ibang hotel while ako is nandoon nga nagstay kami dun sa pinaka-initial na hotel na aming nire-rent. Or, yun nga, hotel na pinagstayan. So, 2 hotels yung binabayaran namin. Though yung isa naman is sagot ng company niya, but yung isa is sagot namin. So, kala namin makakaipon kami if ever man na sa isang hotel lang kami magstay tapos sagot pa ng company niya. Medyo nakakaipon kami noon. And then, after nga nung weeks na yon na parang lahat ng nung pinagsasurveyan ni Austin sa work is medyo lumalayo na, mga 2 to 3 hours siya. Minsan 4 hours pa. So, sabi ni Austin, kailangan na din talaga niyang magstay sa ibang hotel. So, anong nangyari? Dahil night shift nga ako, pag umuwi si Austin, wala ako doon dahil nga nasa sa work ako. So, ang nangyari sa amin is every Sunday, the afternoon, yun lang kami nagkikita ni Austin. And then, the next day, kailangan nga ni Austin umalis para magpunta doon sa hotel na pag-stayan niya for work. Nahirapan kami ni Austin. Okay naman as far as financially goes, but hindi kami masaya ni Austin. Parang feeling namin both kaming depressed sa lugar and sa work schedule na din siguro namin. Once a week lang, well, half day lang kaming nagkikita ni Austin that time. At napag-isip-isip namin na parang hindi siya worth it. Been through a lot the past year na lumipat kami from California. We don't hate North Carolina, but I would say yun yung mga times na super down na down kami ni Austin. Sad kami sa aming buhay, and yeah, we decided na malis na nga lang doon. Yung mga ibang bagay pa
Aside dun sa mga scheduling nga namin and then sa malayo siya nagwo-work. Break kami sa pag-work for 2 months. We are so lucky dahil, ayun nga, nung sa 2 months na yon na help namin yung mom ni Austin dahil nga nagbi-build siya nung bahay sa Oklahoma din. So, nakatulong si Austin doon and at the same time, nakapagpahinga din siya and ako na din doon nga sa trabaho dahil super yung dinanas namin sa North Carolina. Hindi kami happy doon. And then, after that, ayun, nagka-job offer nga si Austin dito sa Texas last September. So, yun. Nagka-impact din talaga siguro na, ayun, sa hotel nga lang kami nagstay ni Austin from owning a house. And, ayun, feeling namin super isolated kami doon at, yeah, and now, I would say we're really happy here dito sa Texas. Everything seems to be good. As far as our work goes, ayun, stressing pa din siya, but we're really thankful para dito sa mga opportunity na to. Ayun yung nangyari sa amin guys sa North Carolina, if ever man na naisip nyo before kung bakit ba kami hindi nga nagtuloy doon sa aming North Carolina journey. Chika lang ako sa inyo guys sa nangyari nga sa amin doon. Anyways, meron din pala ditong dalawang HEB sa Texas kung nasan kami at yung sa una namin napuntahan, hindi siya super laki at dun sa napuntahan nga namin last Saturday, super laki niya guys at ang ganda, ang linis. So, napagbili kami ng grocery ni Austin. Dapat bibili lang ako ng tilapia doon dahil nakakita ko na nagtitinda sila ng tilapia. And ang tagal ko na nagke-crave ng fish. So, puro lang kami, dito, puro meats at saka yung mga eggs nga. Sabi ko kay Austin, nakakita ko na merong nga sa HEB na tilapia. So, gusto ko siyang itry. Hindi ko pa lang ma-decide ngayon kung iihaw ko ba siya or ipiprito and then gagataan ko siya dahil nakabili din ako ng coconut milk no nagpunta kami sa Filipino store sa next city sa amin. So, ito pala guys, yung binili natin sa HEB na tilapia. Ito siya. Medyo malaki din. Isa lang yung binili ko. And this is for $6.17. So, hindi na masama. Or mahal ba to? Hindi ko na din kasi sure kung ano ba yung presyohan talaga ng mga ganito. But yeah, first time uli naming makabili ng ganito. Usually, yung binibili ko is yung fillet na. Dahil last time na nakabili ako ng buong tilapiyang ganito, parang medyo malansa siya. So, hindi din masyado namin nakain ni Austin. So, after that, nag-fillet na lang kami na tilapia. But, pag kasi fillet na tilapia, parang hindi masyado feel na tilapia siya. If you know what I mean. But, yeah. So, maggaganito tayo. Siguro, i-grill ko na lang to sa labas para hindi malansa dito sa loob ng bahay namin. Ang ilalagay ko na lang siguro sa loob, parang nag-help din ata siya para hindi masyado malansa. Kaya, so, lalagyan ko siya ng garlic at saka ng onion. Hugasan ko lang to and then after that, siguro, i-grill ko na siya para makain ko siya mamaya. Ano na din pala to guys, linis na and wala na din yung ano man tawag doon, yung parang hasang ata. If hindi ako nagkakamali. But yeah, linis na din yung loob niya. And yeah, nakahati na din siya para ready na if lalagyan mo siya ng something sa loob. Medyo mahaba pa yung buntot niya. Hindi talaga ako marunong ng ganito guys. So don't judge me. But siguro puputulan ko siya ng ganito dahil parang ang haba. Hindi ko alam kung paano but we'll try. Parang hindi kaya siya ng kutsilyo namin. Meron din tayong ginger, so lalagyan ko din to. Dahil feeling ko nakaka-control din to or nakaka-help din to sa pag-aalis ng lansa. Hindi ko alam kung tama ba itong pinagagawa ko sa buhay, but lagyan natin siya nitong konting salt and pepper. Para magkalasa naman. Lagyan din natin siya black pepper. Lagyan ko din siya ng konting
olive oil sa labas para ma-prito siya, even ginigrill. Olive oil. Irarap natin siya sa aluminum foil. Let's see, after 20 minutes, ano na bang kalagayan ng ating tilapia? Ang skin niya is natalo. Guys, yung update sa ating tilapia. Medyo nasad ako. Dapat pala pinrito ko na lang.